Muli po mga kaibigan, pagpatuloy po natin yung ating pagbibigay ng reaksyon, video tungkol po dito sa higwaan o sagutan ng mga taga dating daan at saka ang mga taga tamang daan. Ito po tawag nila ay running debate. Napakaganda po ito mga kaibigan, marami po kayong madidiwaan dito na isang katotohanan sapagkat ang usapan po nila, ito mga kapatid, makinig po kayo. Ang usapan po nila, ayon sa mga taga tamang daan, ang Diyos, lahat ng bagay ay alam niya. At ang Diyos ay pwedeng magkasala kung gusto niya. Yun po ang kanilang katwiran. Si kapatid na Eli naman o ang dating daan, tututulan naman nila yung paniniwala ng mga taga-tamang daan na ang Diyos, lahat ng bagay ay alam niya. Nauunawaan niya at alam niya lahat ng bagay, pati mga maliligtas. Pero yan ay tututulan ni kapatid na Eli. Ngayon, pakinggan natin kung alin ang mas tama ang paliwanag at alin ang mas tama, ang mas biblical. Dito mga papansin po ninyo mga kaibigan kung sino ang talagang may unawa. Okay? Para hindi po tayo mahabaan, kasi medyo mahaba po itong sagutan na ito, pakinggan na po natin yung talakayan o running debate ng taga-tamang daan at saka ang taga-dating daan. Ito na po. Ano yung pinakita natin? Yung pong sinasabi po nilang iniisip ng Diyos na hindi pa raw iniisip Hindi ng pa tao. iniisip, samantala nga nasa Biblia, iniisip na. Oo. Sige, tuloy natin. Meron pa ba kapatid na technician? Meron po tayo. Alam ng Diyos na ang tao ay magkakasala. Kaya nga, bago pa nilalang ng Diyos ang tao, ay kanyang pinanukala na ang kanyang pag-uukulan sa tao. Walang iba kundi ang ating Panginoong Kristo na siyang itinalaga ng Diyos para tumubos at maging tagapagligtas ng tao. At inuulit-ulit natin sapagkat para mo nang naririnig ang imamatwid ni Mr. Eliseo Soriano. Kaya lamang anya nalaman ng Diyos sapagkat iniisip na ng tao, hindi pa nga sila pumapasok doon sa lupain ng pangako Number sila bago pa pumasok sa lupain ng pangako, iniisip na ba noon ng mga Israelita na sila itatalikod? Hindi pa. Naganap ang pagtalikod. Yan sila. Iniisip na nga nila nasa talata. Iniisip na nga nila nasa talata. Bagayin nga natin ulit, kapatid na Willie. At mangyayari na pagka ang maraming kasamaan at kabagabagan ay dumating sa kanila, ay magpapatotoo ang awit na ito sa harap nila na pinakasaksi, sapagkat hindi malilimutan ng mga bibig ng kanilang binhi, sapagkat talastas ko ang kanilang iniisip na kanilang inaakala ngayon pa bago ko sila ipasok sa lupain na isinumpa ko. Nahuli yung hindi pagkaalam ng mga taga-tamang daan. Isip na nila, inaakala na nila ngayon pa, sabi ng Diyos. Kaya itong vocabulary, hindi natatakot palitan yung nasa Biblia. Pag isa kaya pinupunto nila, tinututulan nila yung sinasabi natin na ang Diyos merong hindi pinakikialaman sa tao. Na ang tao binigyan ng Diyos ng free will. Kaya hanggang hindi ka namimili, hindi ka nagdidesisyon, naghihintay ang Diyos kung ano ka talaga. At hanggang hindi ka niya nasusubok, hindi niya nalalaman kung iniibig mo nga siya ng buong puso at buong kaluluwa. Yun ang sinasabi sa Biblia, di ba? Ganun naman na nangyari kay Abraham nung ibibigay niya o ihahandog niya si Isaac. Sabi ng Diyos sa kanya, huwag mo buhatin ng iyong kamay sa bata sapagkat talastas ko ngayon. Kailan niya natalastas? Nung talagang nakita niya ang pruebang si Abraham talagang handang ibigay yung kanyang anak. Di ba kapatid na Joseph? Wala nakasunod sa Biblia. Pero ang ating binibigay sa kanilang duda, kung alam ng Diyos ang lahat ng ipapasya ng tao, alam niya na beforehand. Ba't naman alam pala naman ng Diyos, kapatid na Joseph?
na si Judas pala naman ay hindi na talaga susunod. Eh, ba't isinama pa Pangulo? Ano? Ha? Bakit? Alam naman pala ng Diyos ang tao magkakasala. Eh, bakit pumayag kasi ang tao yung magkasala kapatid ng Diyos? Hindi ba? Eh, dahil sa kasalanan nga, maraming pastor na nagpakwarta sa reliyon eh. Eh, kung alam pala naman ng Diyos, ba't pumayag? Kasi, imagine you can just imagine how many people were lost. How many souls will go to hell. Alam naman pala ng Diyos na nililito ng mga bulaang propeta kasama ng skabularan. Bakit hindi pinigilan agad yan, di ba? Yun ang punto ron. Kaya lang, ang Diyos, meron kasi hindi pinakikialaman. The principle is, binigyan niya ang tao ng kalayaang mamili ng mabuti at masama. Ngayon. At hanggang hindi ka pumipili, pinapayagan ka ng Diyos kung anong gusto mong gawin. Pagka namili ka na, saka kanya itutuloy. Ba? Pinili mo sumunod sa kanya, tutulungan kanya. Pag pinili mo naman na siya labagin mo, tatalikod ka sa kanya, pababayaan kanya. Ganun naman yan, ganyan kapatid na. Tama po yun kasi nasa Biblia naman po talaga yung sinasabi ni Brother Eli na kapag pilin mo ang Diyos, i-guide ka. Tama yun. Kapag hindi mo siya pipiliin, pababayaan ka niya hanggang umabot ka dun sa punto na hahatulan ka ng Diyos pagdating ng araw. Kasi pinalilitaw nila, hinahamak daw natin ng Diyos pag sinabi natin hindi agad alam ng Diyos, yung i-decision mo. Paglapastangan daw yun sa Diyos, kapatid na Diyos. Eh, samantalang ang Diyos mismo na sabi, itong ginagawa nitong ilang mga Israelitang ito, hindi ko ito iniisip. Hindi ito pumasok sa aking kaisipan. Alam niya o hindi? Hindi niya nga iniisip pa, hindi niya inutos kapatid na Joseph. Pero tutuloy natin yan, ha? Tuloy muna natin yung kanila sinasabi. Sir Eliseo Soriano. Ito pa po ang katibayan na alam ng Diyos ang lahat ng bagay. Babasahin ko po sa inyo ang awit 139:16 hanggang 17. Ako'y iyong nakita na, hindi pa man sumisilang. Batid mo kung ilang taon ang haba ng aking buhay, pagkat ito'y nakatitik sa aklat mo na talaan. Matagal ng balangkas mong ikaw lamang ang may alam. Tunay, Yahweh, di ko kayang mataho ang iyong isip. Ang dami ng iyong balak ay hindi ko nababatid. Maliwanag po sa talatang ito na alam ng Diyos kahit ang haba ng buhay ng tao katulad ni David. Hindi pa man isinisilang. Hindi po ang sa kanya. Wala namang usapan dyan, wala kang puntos dyan. Nakasulat sa Biblia. Nakatakda sa tao mamatay na minsan. Ang Diyos ang nagtatakda. Natural, alam niya kung kailan mamamatay isang tao. Alam ng Diyos kung ilang araw o ilang taon ang alapid sa buhay ng tao, kapatid mo. Wala namang sense of argument dyan Pero yung gagawin mo doon sa period pero yung gagawin mo, doon sa period na yun, binigyan ka ng free will. Kung anong gagawin mo rin, pwede kang lumabag, pwede ka naman na sumunod. Ayan ang yung possibility, yun ang hinihintay ng Diyos What will happen, di ba? No? Hindi ka niya pinangungunan dahil ganito kapatid na Joseph. Malaking irregularidad pagka ikinarga mo, alam na ng Diyos lahat ng gagawin ng tao Bakit po? Malaking irregularidad. Bakit po? Tingnan mo tatawagin ka niya. Alam naman pala niya, impyerno talaga pupuntahan mo. Bakit naman? Alam niya naman pala, mapapahama ka rin lang pala. Ba't ka pa niya tatawagin? Kung alam niya naman talaga, mapapahama ka. Kasi, ang nagdidistino sa'yo ka sa kapahamakan, yung iyong pagsunod at iyong pagsuway. Yun ang nagdidistino sa'yo sa kapahamakan at sa kaligtasan Yun ang paraan ng Diyos Kaya nga hindi ka niya nga pakikialaman dun kung anong gusto mong gawin Diba? Kasi lalabas, walang sense kapatid na Diyos Walang sense Alam na pala ng Diyos lahat ng bagay. Alam niya nga mapahama ka na. Bakit naman ikaw sasabihin pa niya sa Biblia, gusto niya lahat ng tao maligtas. Gusto pala niya lahat ng tao maligtas. Alam naman pala niya may papapahama. Kasi wala na naman pala ipapunta ron. Alam naman pala
akala niya, pahamak na si Bulara. Sasabihin niya pa na gusto niya lahat ng tao maligtas. Di ba lalabas nonsense yun po? Sana, sinabi ni Pablo, alam ng Diyos na konti lang ang maliligtas. Ganon. Di ba? Hindi niya dapat sabihin na ang gusto niya, lahat ng tao ay maligtas. Dahil it will contradict to the truth. Opo. It will contradict the truth na talagang hindi naman pala lahat ay maliligtas eh. Alam naman pala na Diyos na hindi lahat ay maliligtas. Ba't sinabi pa ni Pablo, gusto niya lahat ng tao ay maligtas? Kasi nag-iiwan nga ang Diyos ng desisyon sa tao. Gusto ng Diyos lahat ng tao maligtas. But in reality, may tao ayaw maligtas. At yun ang hinihintay ng Diyos. Yung desisyon mo, kung gusto mo maligtas, kung gusto mo sumunod, maligtas ka. Kung ayaw mo sumunod, mapapahama ka. It depends on you. It is not for God to decide. Yung desisyon mo, yun ang hindi pinakikialaman ng Diyos. Maliwanag na kabularan. Sabagay, hindi mo talaga niliwanag yung utak mo. Sige, tuloy natin. Isip, hindi alam na Diyos. Ay wala pa nga Dito mga kaibigan, tama eh. So, ibig sabihin, yung pagpunta sa impyerno, desisyon ng tao yon, hindi desisyon ng Diyos. Ang Diyos lang ay nagpapatupad lang o ibinibigay lamang po niya yung ibig ng tao. Bagamat ibig ng Diyos na ang tao ay maligtas, pero kung ang ibig mo naman ay maimpyerno, abay, ibibigay ng Diyos sa iyo yun. So, ang pagpunta sa impyerno ng isang tao, hindi kagustuhan ng Diyos, kundi kagustuhan ng tao. Nasa tao po yun. Tama po si kapatid na Eli dito sa punto na ito. So, pakinggan natin itong sasabihin pa nila. isip. Hindi pa isinilang Hindi pa isinisilang ito eh. At ang lalim ng pag-iisip ng Diyos, sabi nga po ni David, hindi niya natatao. Si David na mismo yun, kapatid na rin eh. Isipin mo, si Eliseo Soriano lang. Tinatawaran niya ang katalinuhan, ang kakayahan ng ating Panginoon Diyos. Isa sa mga batayan niya na atin din pong susuriin. Tinatawaran daw natin kapatid na Diyos yung kakayahan at kaalaman ng Diyos. Ano? Ikaw lang ang may sabi na wala kaming tawag dahil wala naman kaming ipagtatawag. At dun po sa kanyang ibig Israel, tumanib na Eli, lumalabas si David hindi pa isinisila kung kasama na dun yung mga aktibidades. Wala pa nga si David paano magkakaroon ng isip yun? Alam na daw ng Diyos ang iniisip ni David. Kaya hindi pa isinisila. Alam pa nga yung iniisip yun. Paano nang iniisip yun? Wala pa. Sikiti-kiti, alam. Paano pa na mga isip na rin si Kapularan? Dadani, kung atin pong susundan, Brother Eli, yung talatang ibinigay po nila, 139 ng awit. Hanggang 17 yan. Opo. 17. Punta po tayo sa 23, Brother Eli, Dadani. Ito po sabi ni Haring David, siyasapin mo ako, O Diyos, at alamin mo ang aking puso. Subukin mo ako at alamin mo ang aking mga pag-iisip. Ayun. Para malaman ng Diyos, aalamin muna niya. Opo. Susubukin muna niya. Opo. Ayun. That confirms our former claim na Hindi pa niya alam. hindi pa niya alam. Opo. Hanggang hindi siya sinisiyasap. Opo. Pero hindi si David ang aalam. Opo. Ang claim naman itong The Victory, hindi pa isinisilang si David. Alam na ng Diyos. Ano ba kayo? Talaga kayo. Tulit-tulit na kayo talaga. Buti pa kami pinanganganak ano si siyasabi? Alam na yun, iisip pa yun si David, hindi pa pinanganganak. Paano iniisip? Hindi pa naman nakakapag-isip yun. May alam pa ang puso yun, may alam ang isip na yun. Ang totoo nga, kapatid na Dani. Kahit na ipanganak ka na, di ka naman agad makakapag-isip eh. Until after you reach the age of reason. Ang tawag doon, age of reason. Na nakakapag-isip ka na. Pag bata ka, pitong tao ka, gusto mong galit ka. Kung gusto mo ayaw mong pumasok, hindi ka papasok. Wala reason na, ba't ayaw ko? Ayun ang sabi ng bata. Diba? Pero merong age of reason wherein, doon mo napapangatwiranan na kung ano yung hindi ginagawa mo. Kaya hindi kung pinanganak ka, nakakapag-isip ka na. That's more, yung hindi ka pa pinanganak, paano ka nag-iisip mo? Matindi ito. Parang yung kapatid na Joseph. Tuladin Ganda. May tuladin ako eh. Ako ay may manok.
Balahiboy itim, may 3 alaga, ubo din ang dilim. Ay, nako. Wala, itong maituturong mabuti kapatid na Joseph. Wala, ano pa? Saka ang isa sa mga hindi po talaga kayang gawin ng Diyos, mga kaibigan at mga babayan, gusto man ng Diyos na ang lahat ng tao ay maligtas. Pero kung ang tao ay ayaw niya na maligtas, walang magagawa ang Diyos doon. Hindi niya kayang gawin na iligtas yung tao kung ayaw yung tao. Kasi kung yung tao ay hindi magsisi at hindi sasampalataya sa ating Panginoong Jesucristo, gustuin man ng Diyos na iligtas, wala siyang magawa, hindi niya magawang iligtas. Kasi andun na yung kautusan. Hindi naman po pwede na labagin ng Diyos ang kanyang kautusan na kung hindi sumampalataya ang isang tao, hindi maliligtas. Kaya dito sa punto na kung yung tao ay hindi sasampalataya sa Diyos, kahit anong gawin ng Diyos, hindi niya magawang iligtas. Dahil kagustuhan ng tao, dahil meron po tayong freedom of choice, ika nga mga kapatid, na kung yun ang gusto mo, walang magawa ng Diyos. Binigyan ka nga ng freedom eh. Hindi ka naman katulad ng sasakyan o robot na kahit saan mo gusto, kahit ibangga mo, kahit anong gawin mo, payag pa rin yung sasakyan eh. Kahit yung robot eh. Pero tayo, hindi tayo ginawang parang robot o sasakyan na kung saan-saan gusto ng Diyos dalhin. Nasa sa iyo pa rin. Yun ang hindi magawa yung Diyos. O ano pa ang sasabihin ng mga taga-tamang daan? Alam bang mailalagay ang inyong sentral ng may sense naman kahit pa paano para di naman masyadong kahiyaya kayo. Naku po, si Kabularan palpak itong mga pinagsasabi ninyo humirit pa sila meron daw tayong sinasabing batayan tuloy po natin siguro ito para nang sa ganun lalong masaya. Kapatid Nabel. Yan niya, na atin din pong susuriin. Genesis 22:12. At sa kanya'y sinabi, huwag mong buhatin ang iyong kamay sa bata o gawan man siya ng anuman, sapagkat talastas ko ngayon na ikaw ay natatakot sa Diyos sa parang hindi mo itinanggi sa akin ang iyong anak, ang iyong bugtong na anak. Ang talatang ito raw po ay nagpapatunay na merong hindi alam ng Diyos. Doon siya nagbibigay diin. Talastas ko ngayon. Baguan niya yun. Hindi pa alam. Hindi pa talastas. Hindi pa alam. Yan ang wala sa talata. Kaya mga magulang, mga kaibigan, ay nakakatawang, nakakaawa itong si Mr. Eliseo Soriano. Pagbabalingon tayo sa ibang salin, ito po ang nakasulat sa magandang balita Biblia. Huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos, sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Dito po naman ang pagkakabanggit na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos. Doon po sa dating salin, ang nakasulat, talastas ko ngayon. Napatunayan ni Abraham sa Diyos, nakahanda siyang sumunod. Hindi, ang pakahulugan ni Soriano, hindi alam noon lamang nalaman ng Diyos na si Abraham pala ay susunod sa Kanya. Kaya matutulog eh. Sunod ako magandang balita din dyan, Alakalagay sa magandang balita na ipakita mo na. Nakita ba? Nakita. Kailan nakita? Ipakita niya. Di ba ipakita? Di ba ipakita? Kahit saan mo ba yun yung diwano? Yung hindi pa niya na ipakikita, hindi sinabi ng Diyos, hoy, kitang-kita ko na. Hindi na rin. Ngayon, naipakita mo na. Sabi rin, di ba? Magkagaya natin, ha? Ito. Huwag mo patayin ang bata. Huwag mo siya saktan. Naipakita mo na handa kang sumunod sa Diyos. Di ba ito yung lang dito, NANG, pang-abay na pamanahon? Nga po. Adverb of time. Di ba? Naipakita mo na. Kaya nakita. Nung ganyan na. Nakita, naipakita
na. Kanino? Nakita ng Diyos. Opo. O, di nalaman na ng Diyos. Hindi ni Abraham na. Ano panlala mo gagawin mo, no? Pero, meron po siyang doon sa talata po doon po tayo nagpupubi, aligasyon daw. Ibalik natin ang konti, Brad Josel, yung sinabi ni Bulacan. Sinontra na yung talata, ibalik pa natin. Naipakita, hindi si Abraham nakakita. Ano siya pa makakita? Naipakita sa kanila, yung lumalabas si Abraham ang dapat makakita Samantala ang sabi ng Diyos si Abraham, naipakita mo na. Hindi siya nakakita. Diba? Kapatid na Joseph. Opo, pwede naman natin i-playback? I-recap niya? Ay nakakatawang, nakakaawa itong si Mr. Eliseo Soriano. Pagbabalingo tayo sa ibang salin, ito po ang nakasulat sa magandang balita at Biblia. Huwag mong patayin ang bata, huwag mo siyang saktan, na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos sapagkat hindi mo ipinagkait sa Kanya ang kaisa-isa at pinakamamahal mong anak. Dito po naman ang pagkakabanggit na ipakita mo ng handa kang sumunod sa Diyos. Doon po sa dating salin, ang nakasulat, talastas ko ngayon. Napatunayan ni Abraham sa Diyos, nakahanda siyang sumunod. Hindi, ang pakahulugan ni Soriano, hindi alam noon lamang nalaman ng Diyos na si Abraham pala ay susunod sa kanya. Kaya ano nga ang tawag ng kapatid na Joseph? Mabuti po tawag mo doon. Dahil kung alam naman na ng Diyos, pag kailangan pa naman si Abraham mula doon sa lugar ng kanyang tahanan, umakyat pa sa bundok ng Moria. At magdala pa ng gapong at saka ng isasama niya si Isaac. At biro mo naman pigati ng kalooban yung dala ni Abraham na yun. Opo. Ay sa isa niyang anak mahihingi pa sa kanya, di ba? Oo naman. Hindi naman ganun ang Diyos. At yun naman kabami, ni Isaac na yun kung nakataas na yung sundak biro mong takot ang nalikhanong kay Isaac. Siyempre po. Pala alam na ng Diyos, ba't meron pang ganun? Di ba? Biglang pakita rin talaga sa pangyayari at sa logic na gusto ng Diyos makuha ang talagang stand ni Abraham. Di ba? Kaya nung maipakita niya na ipakita mo na. Kung hindi sinabi ng Diyos kay Abraham, nakita mo na. Naipakita mo na. Kanina pinakita sa Diyos. Di ba? Nakuha niyo ang punto na yan, kapatid ni Joseph? Liwanag po yun. Hindi sinabi ko, nakita mo na. Ayan. Ako po. Kaya Diyos sa mga yan, Kabularan, talastas mo na ba ngayon? Na hindi biro ang iyong pinapasukan. At marami pa po yan mga kababayan. Sa mga susunod na mga araw, marami pa. So dito mga kaibigan, nakita natin yung sagutan. Nakita natin kung alin ang mas tama, alin ang mas totoo dun sa kanilang pagkaunawa. So bahala na kayo mga kaibigan. Alam ko matatalino po kayo kung ano po yung pagkaunawa yo sa pahayag ng magkabilang panig. Ako naman po mga kaibigan ay nauunawaan ko naman ang katotohanan dito na ang Diyos po ay meron talagang hindi niya kayang magawa katulad yung magsinungaling, yung magligtas sa taong hindi ayaw maligtas, at saka ang Diyos po ay talagang dahil sa freedom natin, hindi niya pinapakialaman kung ano po yung gagawin natin o ano po yung desisyon natin. Ang ibig kong ipunto rito, pinapabayaan po tayo ng Diyos kung ano po yung future na dapat nating marating. Kung gusto mo ng mabuti, tutulungan ka ng Diyos maging mabuti sa pamamagitan ng kanyang mga salita. Kung gusto mo ng maging masama, choice mo yan, pababayaan ka ng Diyos. Ganun po, hindi kanya pipilitin. Ang isa sa hindi kayang gawin ng Diyos yung pinipilit ka. Yung mga Israel,
noong dinala ng Diyos doon sa ilang, gusto man ng Diyos na maging matuwid ang mga Israel. Choice ng mga Israelita na sila po ay magiging Swail, kahit maganda yung ibig ng Diyos na marating itong mga taga-Israel, yung mga Israelita na galing sa Ehipto, ibig ng Diyos na dalhin sila doon sa Kanaan, na kung saan ay mayroong mga kayamanan doon. Pero dahil sila po ay naging Swail sa harapan ng Diyos, hindi sila sumampalataya, hindi sila sumunod sa kanilang puso. Sumunod man sila sa mga alituntunin, pero sunod sa utos lang, wala sa puso. Hindi nila binigyan ng halaga yung ibig ng Diyos sa kanila. Nakita ng Diyos yung puso ng mga Israelita. Kaya sumumpa ang Diyos na itong mga Israelita na ito, hindi sila makakapasok doon sa lugar na ipinangako. Bakit po? Dahil sa kanilang kaswailan. Bagamat gusto ng Diyos dalhin ang tao sa mas pinakamagandang kalagayan, tulad ngayon, mga kapatid at mga kababayan, ibig ng Diyos na lahat ng tao maligtas at mapunta sa langit. Madala niya ang mga tao doon sa buhay na walang hanggan. Kaya ito po ang gusto ng Diyos, ibig ng Diyos sa mga tao. Ito yung kalooban niya na sana ay mangyari sa mga tao. Ayon sa Biblia, mga kaibigan, gusto ko lamang pong basahin. Sabi po rito, mga kaibigan, si Kristo po nagsasalita rito, sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama. Alin ang kalooban ng Ama? Itong kalooban niya. Pero kung ayaw mo, walang magawa ang Diyos. Alin ang kalooban ng Ama? Sapagkat ito ang kalooban ng aking Ama, na ang bawat nakakakita sa anak at sa kanya'y, dun sa anak, at sa kanya'y, kung yung tao ay sumasampalataya, ay magkakaroon ng walang hanggang buhay. At akin siyang ibabangon sa huling araw. Ang kalooban ng Ama, bawat daw tao na makakakita sa anak o ang ating Panginoong Jesucristo o yung aral ng Diyos at sa kanya'y sumampalataya doon sa anak o doon sa ipinangaral ng Panginoong Jesucristo, magkakaroon daw siya ng walang hanggang buhay. Yan ang kalooban ng Ama. Bibigyan tayo ng walang hanggang buhay. O pero kung ayaw natin, kapag nakita natin ang anak at hindi tayo sumampalataya, hindi tayo makakapasok doon sa ibig ng Diyos na ating pupuntahan. Kasi naghanda po ng Diyos ng bagong langit at ng bagong lupa. Kapalit ng lupa at langit na ating tinatahanan. Kasi nasumpa ang lupang ito dahil sa pagkakasala ni Adan. Kaya ang Diyos po ay naghanda ng bagong langit at ng bagong lupa. Ang lupang ito matutunaw o mapupugnaw sa matinding init. Nakikita natin na ang mundong ito ay mawawala, mga kaibigan at mga kababayan. Ayon din dito sa
Hebreo, dito sa 26, ganito ang sabi sa chapter 12. Nang ang tinig na yaon ay nagpayanig noon ng lupa. Yun nga yung nangyari doon sa panahon ni Noe. Tatapot ngayon, nangako siya. Sino yung nangako? Ang Diyos. Na nagsasabi, minsan pang yayanigin ko, hindi lamang ang lupa, kundi pati ang langit. May pangako ang Diyos na hindi lamang po lupa ang yayanigin muli, katulad kung paano niyanig sa panahon ni Noe, minsan pa, sabi niya, yayanigin ko, at hindi na lamang po lupa, kundi pati langit. Yan ang palatandaan kung kailan matutunaw ang mundo. Itong salitang minsan pa ay pinakakahuluganan ang pag-aalis niyaong mga bagay na niyanig. Gaya ng mga bagay na ginawa upang mamalagi ang mga hindi niyanig. Alin ang hindi niyanig? E di yung bagong langit at bagong lupa na hindi pa natin nakikita, na tinatahanan ng katwiran. Yun ang hindi pa niyanig o hindi yayanigin. Kung hindi yayanigin, mga kaibigan, ibig sabihin, yun ang magpakailanman. Yung mga hindi niyanig. Pero yung lupa na niyanig na, pati langit yayanigin pa, mawawala yan. Bagamat mawawala man, nangako naman ng Diyos sa 2 Peter chapter 3 sa verse 12, na ating hinihintay at pinakananasa ang pagdating ng kaarawan ng Diyos. Na dahil dito'y ang sangkalangitan na nagniningas ay mapupugnaw at ang mga bagay sa langit ay matutunaw sa matinding init. Ngunit, ayon sa kanyang pangako, nangako ang Diyos, ay naghihintay tayo ng bagong langit at ng bagong lupa na tinatahanan ng katwiran. May pangako ang Diyos na ibibigay niya ang bagong langit at bagong lupa, pati ang buhay na walang hanggan sa tao. Pero kung ayaw natin sumunod, ayaw natin sumampalataya, may magagawa ba ang Diyos? Mga kaibigan, walang magagawa ang Diyos. So, sa puntong ito, may mga bagay na ibig man ng Diyos, pero hindi niya magawa kung ito'y tungkol sa desisyon ng tao. Pero kung ibig ng Diyos na yung bundok, matunaw, abay magaganap yun. Pero tungkol sa tao, dahil binigyan niya ng freedom, ibig niya man na ang tao'y maligtas. Kaya nga inutusan niya ang kanyang anak para yung ibig ng Diyos ay maganap. Isinakripisyo niya yung kanyang anak bilang kabayaran ng ating mga kasalanan. Pero, kung ayaw mo, mawawalan ng saysay. Yung pagkapako ni Kristo sa krus, mapapahiya dahil hindi mo binigyan ng halaga. Masasaktan ang damdamin ng Panginoong Jesucristo sapagkat hindi mo pinangalagaan yung kanyang sakripisyo. Pagdating ng araw, tatawanan ka rin. Kasi hindi mo pinangalagaan .
Gusto ng Diyos maligtas ka. Ibinigay niya ang kanyang anak bilang sakripisyo, kabayaran ng kasalanan. Hindi mo pinigyan ng halaga. Yung ibig mo, yun ang sinunod mo. Hindi ang ibig ng Diyos. Niwawala mong halaga yung plano ng Diyos sa iyo. Ayaw mong tanggapin dahil mataas ang amor proprio mo. Tama ba yung salita ko? Mataas ang pride mo. Walang magawa ang Diyos. Kasi ang nagdidesisyon para sa ating kaligtasan, tayo, mga kaibigan. Tayo ang nagdidesisyon. Ibig mo bang maligtas? Sabi sa Biblia, ang sino mang sumampalataya, ililigtas ng Diyos. Ang sumasampalataya at magbautismo, ayon sa Marcos 16. Maliligtas. Ngunit ang hindi sumasampalataya, mapapahama. Andyan po ang Biblia, mga kapatid. Yan po ang nagsasalita tungkol sa ating kaligtasan. Hindi na kailangan bumaba pa ang Diyos. Hindi na kailangan mangaral pa muli ang Panginoong Jesucristo sa pagkalaman. Andyan ang Biblia, tapos na. Sa Biblia na siya nakikipag-usap sa atin, mga kaibigan. Sa Biblia na po nakikipag-usap ang Diyos sa mga tao kung paano maligtas, paano ka makakaiwas sa impyerno. Nasa Biblia na po ang paraan. Pero yung ginagawa ng iba, nagnonobena o nagbubuhat ng mga imahen ng krus, ang iniisip siguro nila ay ganun ng paraan para maligtas. Nagsasayang lamang po kayo ng panahon dyan. Magbuhat-buhat ka ng rebulto para ipakita mo sa tao, sa pare, na ikaw ay makadiyos at makikita ng mga tao na relihiyoso ka. At dahil sa ginagawa mong yan ay ang pagkaalam mo'y maligtas ka na o mapunta ka sa langit. Naku, hindi po. Hindi po ganyan. Ang ginagawa ng mga tao tulad sa nakikita po ninyo, yan ay walang kabuluhan. Ang napupuri dyan, yung pare, at saka yung sarili mo din. Dahil kapag nagbubuhat ka dyan, parang pinapakita mo sa tao na ikaw ay makadiyos para purihin ka. Walang kabuluhan yan sa Diyos. Hindi ganyan ang paraan ng Biblia para ang tao ay maligtas. Mga kaibigan, may paraan ng Biblia. Ang paraan ng Biblia, ang sino mang sumasampalataya at magpabautismo, siyang maliligtas. Pero hindi porket nagbautismo ka ay maliligtas ka na. Kailangan ng pagsunod sa mga aral ng Biblia. Wala naman sa Biblia yung aral na ginagawa po ninyo, mga kaibigan at mga kababayan. So, dito nakita natin, meron tayong natutunan dito sa sagutan ng tamang daan at saka ang dating daan. May matalino po kayo, alam nyo po ang totoo. So, sana po meron po tayong napulot na aral dito. So hanggang sa muli po mga kaibigan dito sa ating programang Expose the Truth, naway nakapagbigay po ako ng kaunting unawa sa atin. Maraming salamat sa lahat ng mga laging nakasubaybay dito sa ating programa. Yung bago lamang po mga kapatid, mag-subscribe po kayo. Malaking tulong po yan bilang sa amin na gumagawa ng mga ganitong bagay na programa para ang tao ay
makaunawa at makaalam sa mga salita ng Diyos. Hanggang sa muli po mga kapatid, kita-kita po tayo.